Pagkatapos pala namin guys mag-Wonderla is pumunta naman kami sa temple kinabukasan. So ito na nga ito guys, pumunta na kami sa temple. Malapit lang din naman ito sa hotel na pinagstaya namin. So bago kami umakyat guys dito guys is meron pa tong pinakababa siya guys na dalawang temple yung madaanan namin. Tapos ito is puro hagdan na to siya guys. Sobrang taas. So ito yung mga sa gilid niya, yung mga view niya. Kasi parang hill ito guys yung kanilang temple na pinakataas guys. Hindi lang ito guys yung pinupuntahan guys. Actually meron siyang kalapit ulit na temple. Maganda siya. So hindi ko alam kung bakit ito naisipan ko. Kasi hindi naman as sharing lang guys is hindi ako ganun ka-religious. Pero curious kasi ako sa lahat ng nakikita ko dito guys sa India. So lahat is gusto ko ma-try. So ito guys lumulobo na talaga ako. So may backpack ako tapos yung bag ko dala ko. Kasi wala na kami mapag-iwanan kasi nag-check out na nga kami sa aming hotel. So kailangan namin bitbitin yung mga gamit namin. Ito lang naman guys, tig isang backpack lang naman kami ni Indiano. Tapos yung hand carry namin na bag. Tapos habang paakyat kami dito guys sa kanilang temple sa pinakamataas is nakapaa kami pala guys. So sobrang init din. So kailangan talaga guys kahit saang punta ka guys na temple dito sa India is dapat kung papasok ka guys sa temple is nakapaa ka talaga. So pumunta lang kami dito sa isang god dito sa gilid. Pero ito, hindi ito talaga guys yung main na pupuntahan namin. Ito talaga yung main na pupuntahan namin guys. Kasi parang sikat siya. Hindi naman siya totally sikat guys. Kasi parang bagong open. So akalain nyo guys, ang ganda ng form niya. Mukhang maliit siya guys sa personal. Mukhang maliit siya sa video. Pero sa personal guys, sobrang laki niya guys at sobrang ganda. So, kalain mo yun. So, aakyat ulit kami dyan guys sa taas. So, ito na nga ayun guys sa taas. Tapos na ako nag-ikot dyan. Actually, patago lang ito na mag-video guys. Kasi hindi pwede nga maghawak ng cellphone o picture o video. So, may nakita naman ako ng picture at ng video. Nakigaya din ako guys. So, ayun siya guys. Nagpupucha sila. Or praying ba. So pagkatapos namin doon guys, meron silang binibigay na prasad. Ito yung tinatawag nila guys na prasad kapag pumupunta ka sa temple nila na praying. Ang araw na to guys is linggo. So every Sunday talaga may puja tapos may prasad na pakain. So ayun yung parang symbol ng kanilang God guys. Kung sa atin meron tayong cross, sa kanila meron silang ganyan, pero nakalimutan ko na guys kung anong pangalan yan. So, every temple is may makikita ka talaga na ganyan guys. So, antay tayo maya-maya, nagpahinga lang kami kasi bababa ulit kami. So, good luck sa amin kasi nakapaalang talaga kami. At saka yung tsinelas namin guys is doon pa talaga sa pinakababa. So, mag-start na nga tayo maglakad. So, dito na side guys, pababa guys, is wala siyang shield. So, good luck yung ating paa. Masusunog talaga dito kasi sobrang init. Siguro mga around 10 or 11 to guys. Kasi mga around 10 yata kami nag-check out sa aming hotel. So, mga around 11 or 12 ito guys. Sobrang init talaga. Tagaktak talaga yung pawis mo dito. Tapos nakapaa pa kami, tapos wala pang shield. So napapatakbo talaga ako dito guys kasi ang sakit talaga ng paa ko guys. Wala tayong magagawa kasi ganon kasi dito guys sa India. Kapag pupunta ka talaga each temple is kailangan mo talaga maghubad ng iyong tsinelas. Nakapaa ka talaga. Hindi pwedeng may medyas din guys ha. Tanggalin mo din yung medyas mo. Lahat yan guys, bata, matanda, kung sino ka man, is kailangan mo talaga hubarin yung kanilang tsinelas as a respect sa God nila guys. So, ganun kasi sila, ganun kasi yung paniniwala nila. So, wala tayong choice kundi magpaa talaga. So, kahit ganun guys, is parang bago para sa atin, di ba? Kasi sa atin naman is nakasapatos, tsinelas, etc., di ba? So, ito naman guys, ito yung pangalawang temple. Pagbaba mo, pangalawa ito. Meron kaming pinasukan din dyan kay Nina guys. Maganda din siya sa loob.
Pero hindi kami dyan nagtagal kasi yung pinuntahan talaga namin is yung doon sa pinakamataas na yung main target talaga namin. So ngayon pababa guys, yung pakurog-kurog guys yung ating tuhod guys kasi sobrang ano nga, sobrang taas tapos puro hagdan talaga guys. So dahan-dahan ka lang, pero yung ano ko talaga guys, yung tuhod ko talaga masakit kasi iwan ko ba hindi ako nasanay na ng matagal na lakad tapos lalo na hagdan guys na pinakamahaba. Hindi ko alam kung ilang steps ito. So si Indiano ang bilis-bilis niya oh. Kasi nga lumalaki na tayo masyado so ayan tuloy nagkasakit na yung kasukasuhan ko, hindi na na-practice. So, ito naman guys, yung first na temple kanina. Yung nagpuja din kami dito guys. Nagpray din kami dyan. Bago kami mag-proceed doon sa pinakataas. So, bababa tayo guys. Hindi pa dyan nagtatapos ha. Doon tayo bababa sa pinakababa guys kung may nakikita kayong sasakyan na auto. Yan yung tinatawag nilang auto. Tapos dyan kami pupunta, lilipat kami ulit guys. Tapos akalaan nyo guys, lilipat kami sa isang temple. Tapos hindi namin dinala yung chinelas namin guys. Nagpaapa talaga kami guys papunta doon. Good luck na lang I mean good luck na lang sa akin guys. Nabubulol na ako guys. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. I mean. So si Indiano, ang bilis-bilis niya. Hindi niya man lang ako niintay. So kung nakita nyo guys, oh, yung iba is walang chinelas. So ayan guys, wala akong chinelas. So nakapaalang talaga ang lola nyo. Ayan, tapos bato-bato pa. Medyo magkalapit lang naman yung temple na ito guys. Hindi naman siya kalayuan. Kaso lang, masakit lang kasi sa paa kasi hindi ka magchinelas. So, kung magchinelas naman kasi kami guys is another hubad na naman. So, hindi na namin dinala yung chinelas namin. Nagpaa na lang kami papunta dito. So, ganun talaga guys. So, bago ka pala pumunta guys sa temple nila, parang meron silang sign ng parang praying, ganun. So, tinatouch namin yung floor tapos yung parang cross of the sign lang ganun. Pero hindi siya cross of the sign yung maggawa nun. Tapos dito na nga kami sa taas guys. So nakapag-ikot na rin kami. Nag-upo lang kami dito ni Indiano. Tapos bawal din dito ang cellphone. Pero meron kanina ako nakitang lalaki na may camera siya. Patago na din siya nagbibideo. So nagbideo din ako guys. Gaya-gaya tayo. So ayan siya. Ang ganda diba? Diyan sa gilid guys, may nakadidikit talaga na bawal photo at saka video. Pero may nakikita naman ako nagpi-play ng cellphone, nagsi-cellphone. Meron din nagpi-picture, so ako nakigaya din ako guys. So after ng ilang minutes na nag-upo kami guys, nagpa-chill-chill kami. Ngayon bababa na kami kasi may naisipan na kami guys kung saan kami kakain. So ngayon, kasi malapit na yung lunchtime at saka wala pa kaming masyadong breakfast. Yung kinain lang namin guys ng breakfast is yung kanina kung nakikita nyo yung prasad na sinasabi ko guys. Nung galing kami sa kabilang temple. Yung ilan lang naman yun guys. Konti lang naman yun. Reminders lang pala guys, share ko lang. Dito sa India guys, kapag attend ka ng puja or pupunta ka ng praying, or pupunta ka ng temple nila na may mga praying or tinatawag nila na puja guys is dapat wala kang kinain guys. At saka dapat nakaligo ka, wala ka pang kinain. Tapos yun lang. Parang yun lang yung requirements nila. Dapat nakaligo ka at ito pa pala guys, dapat wala kang menstruation. Kung kapag may menstruation ka guys, hindi ka pwedeng makakapasok sa temple. So, kailangan bago ka pumasok sa temple nila, nakaligo ka at hindi ka pa sana nakakain ng almusal. Kasi nagbibigay naman sila ng prasad or food na sinasabi nila. So, ngayon guys, dito kami nag-iwan ng aming tsinelas. So, kailangan na namin kunin yung aming tsinelas. So, pupunta na nga kami guys sa aming second destination. So, napag-isip-isip namin guys na
nagpabook na lang kami pala ng restaurant na makakainan namin. So meron pa naman kaming time kasi mga around 12 pa lang. So sabi namin is pupunta na lang kami sa isang another temple na naman. So tignan natin guys kung ano meron. So sobrang sikip kasi dito guys yung daan na ito kasi may constructions. Tapos dinadaanan na mga sasakyan, two-way pa yung dumadaan guys. So ganyan pala guys yung mga construction dito. Babae at lalaki. Ayan. Nagbubuhat mostly guys, mga babae talaga yung pinapabuhat nila. Bihira na lang yung lalaki. Yung lalaki kasi guys is yung taga-masa, yung doon sa taas ba, yung taga-gawa. Pero yung tagbubuhat na mga buhangin is mga babae talaga. Ito na naman guys, another hill na naman to, bukid na naman yung dinaanan namin guys. So bababa kami, so parang lumang Bangalore daw guys na sinasabi ng asawa ko. Old Bangalore kami pupunta. So doon yung malapit yung temple na pupuntahan ulit namin. So shortcut lang kasi ito, kaya dito kami dumaan guys. Meron masikip, may pagka masikip yung daan guys kasi may naka-parking tapos two-way pa. Syempre hindi ka kaagad-agad guys na makakadaan. Tapos plus yung daan pa guys is lubak-lubak. Ay naku, mahirap ito. Tapos plus ang aming driver guys is parang may something siya. Hindi siya dahan-dahan guys. Parang siya, parang ang bilis niya na pang hindi ko alam, hindi ko ma-explain guys. Ras-ras siya mag-drive ba. Parang yung feeling niya guys, may contest siya, yung parang nagkakakarera siya guys. Yun talaga yung feeling ko guys sa tao na to guys. Parang sige lang siya ng sige. Yung parang kulang na lang, tatagilid na lang yung sasakyan na dinadala niya guys. Sabi ko, ano ba nangyari dito kay kuya? Tapos yung asawa ko naman busy sa cellphone. Tingnan nyo guys, yung patakbo niya guys. Oh. Ano pa to guys ha? Pababa ito guys. Oh. Ayan no. Ay naku, nang gigigil ako. Pero hinahayaan ko lang siya guys. Pero parang inoobserbahan ko lang si kuya. Pero sa isip-isip ko, sige lang kuya. Sabi ko, nagmamadali ito yata si kuya. Wala naman yata itong may emergency ka ba kuya? Bakit sobrang madali ka naman kahit may mga hams ha? Kahit may mga hams guys, is sige pa rin siya. Kahit lubak-lubak, sige pa rin guys. One time guys, hindi ko alam kung dito na banda ba to guys. Meron siyang hams guys na pinakamataas na tinalon talaga niya guys. Hala, grabe, hindi talaga siya nagpreno guys. Yung hams sa kalsada is tinalon talaga namin guys. Kundi nagsigumpukan yung mga pet namin. So dito naman na area guys is lubak-lubak kasi hindi siya semento. Pero ang driver namin guys, ang bilis-bilis magpatakbo. Ay naku. Pero medyo matanda na guys yung lalaki. Medyo matanda na yung driver namin. Pero ang bilis niya magpatakbo. Ayan oh. Sobrang lubak-lubak. Sige lang, kaya pa ba? Ayun, so nakaraos na kami guys sa lubak-lubak. Another iskinita na naman yung dadaanan namin. So kagandahan lang dito guys sa parang maliliit na mga daanan to guys is hindi siya matubig. Kasi hindi siya matubig at saka walang daming kanal guys. Walang masyadong madaming kanal. Tapos sobrang paakyat pa ito. Ayan no, paakyat yung daanan namin. May pagkabukid yata ito. Tapos liliko si kuya. Si kuya talaga nakakahalata na ako kuya. Tapos sabi ng asawa ko guys sa driver namin. Sabi niya, Bea, slowly lang. Sabi niya gano'n. Sobrang bilis mo naman, sabi niya gano'n. So, patawa-tawa lang guys yung matanda guys na driver namin. Tapos, dito na nga guys, muntik pa kami dito makabangga. So, andito na nga kami guys sa temple. Ito pala guys, yung temple na ito is tinatawag nilang Bull temple. Bull temple guys, kasi kung alam nyo guys, yung animal na bull, yung nanunungay guys na bull, yung pang sports sa ibang bansa, yung susungayin ka talaga nun tapos mamatay ka siguro kung matusok ka nun ng horn niya.
Yun, Ball Temple. Kaso lang guys, hindi ko pwede videohan sa loob kasi bawal nga siya. So, nung pumunta kami dun guys sa loob, ang laki-laki guys ng ball nila. Oh, hindi siya totoong ball guys ha. Ano lang siya, statue lang siya na ball. Pero made siya sa guys sa bato, tapos ano siya, malamig siya sa loob. Malamig yung bato na yun, tapos shape ano siya, statue ng bull, yung parang baka, parang ganon. So ito guys, sa labas pa lang ito. Pero meron pa itong second sa pinakaloob niya talaga. Meron itong pangalawang pinto guys. Ito is parang entrance lang nila. Hindi ko alam kung nakikita ba. Ayan oh. Sri Big Ball Temple pala guys yung tawag. Sri Big Ball Temple. So akalain mo siguro guys yung ball na statue yun guys is parang more than 20 people yata or 50 people. Go inside. Ganon kalaki. Tapos nanotice ko parang solid siya na bato. Hindi ko alam guys kung paano nila yun na nagawang shape yung bull na yun, kasi yung kurba ng katawan ng bull guys is hindi siya simento. Solid talaga siya guys na bato, tapos malamig siya. Oo, pag hawakan mo is malamig. Dito na kami sa first gate. So ayan yung second gate ng bull guys. So nakalabas na nga kami kasi hindi nga pwede yung video sa loob. So in short, nakalabas na kami. Nagutom si Indiano kasi kulang yung breakfast na prasad para sa kanya. So bumili ito siya ng parang pa-price ito guys. Tapos hinaluan siya ng mga masala, mga fresh na tomato, sibuyas, ganon. So sabi ng asawa ko kung gusto ko daw. Sabi ko ayaw ko. May kamahalan ito guys, 50, parang 50 rupees yung isang papel. Tingnan nyo yung papel niya guys. Tingnan nyo yung kanilang pag-serve dito is hindi sila sa plastic or sa etc. Nilalagay ito guys, yung food na to guys sa nilalagay nila sa newspaper. Oh, ayan. Oh, 'di ba? Recycle 'yan. Newspaper. So ayan, ganyan sila guys maglagay. Tapos kakainin mo siya ng kamay, nakakamay. So ganyan. 50 rupees 'yan. Ayan. So medyo maanghang siya, na maalat-alat, na medyo hindi na siya crunchy. So bago kami bababa guys, sabi ko sa asawa ko is daan muna kami dito sa nagtitinda na mga gods or mga statue. So ito yung mga gods na makikita nyo guys. Ano to, solid siya na metal, mabigat siya talaga. So medyo may kamahalan din siya, siguro mga around 800, 900 to 1,000. Yung isang metal lang yan na god shape siya guys. So dito lang din naman yan sa taas, yung sa Sri Big Ball Temple, dito pa rin yan. So dumaan lang ako dito para manood-nood. Pero yung asawa ko, before ako pumunta dito, sabi niya wag kang bibili. Oh, ganyan yung asawa ko lagi guys. Wag kang bibili, ang mahal dito. Ganyan lagi siya guys. Huwag kang bibili. Mas mura sa Amazon. Oh, si Amazon boy yun eh. So ngayon, niyaya niya ako dito guys sa parang baklaran style nila guys. Yung pang wholesale. So sabi ko, saan tayo punta? Sabi niya, to the moon. To the moon. Joke lang guys. Sabi niya, punta tayo, hanap tayo ng dress mo. Kasi maganda naman sa iyo yung dress. Pero hindi niya alam bakit daw hilig-hilig ko sa jeans na bagay naman daw sa akin yung dress. Sabi ko, hindi kasi ako talaga mahilig sa dress. So itong dress na to guys na suot ko is nagustuhan ko siya. Kasi comfortable siya. So sabi niya, maghanap tayo dito kasi mura lang. Kaso lang, yung una naming pinuntahan guys is hindi ko siya type guys, yung mga dress nila. Kasi parang pang lola basyang man yun guys yung dress nila. So ngayon, lumabas ako, sabi ko, saan mo ba talaga ako dadalhin? Kasi naglalakad-lakad lang tayo, sabi ko.
wala naman yata tayong pupuntahan. So, pinapalagad niya lang ako ng pinapalakad. So, pawis na ako, haggard na ako. So, napagod na rin ang lola mo, guys. So, medyo nag-moody na yung lola mo dito. Kasi pinalakad lang ako ng pinalakad na wala namang papatutunguhan. So, marami namang benta-benta dito, guys. Kaso, still, mahal pa rin para sa akin, guys. Para sa akin, mahal pa rin yung presyo ng kanilang mga damit. So, nakita ko yung damit kanina na parang panglulang basyang is parang around 2K or 1K. So, sabi ko, wag na. Ngayon, pupunta na nga kami guys sa restaurant na kakainan namin. So, naghanap lang kami ng auto. So, tamang antay lang ako dito. Tamang tayo-tayo lang. Tapos, hanggang may kinausap siya guys na sasakyan naming auto. Ayan siya. Through ano pa siya guys, through conversation pa siya. So, itong puno na to guys, agaw pansin. So, akala ko guys kung hindi to cherry blossom, pero cherry blossom pala talaga to guys, yung puno na yun. So, ayun lang guys for today's video. Bye!